Mapanganib na pag-ibig. Oh, nakakainis. Ang loko-loko. Ginamit niya ang impluwensiya ng bidang babae para iligtas ang kanyang kumpanya. Tapos, nakipagtulungan siya sa kabit niya para patayin siya. Ang nakakagalit, nakakadismaya. Kung makapaglakbay ako sa kwentong iyon, tiyak na pagpupunit-punitin ko ang loko at ang kanyang kabit. Hindi pwedeng, Diyos. Seryoso ka? Bilisan! Nars! Mainit na tubig! Itulak DNN. Go! Nakikita ko na ang ulo. Ituloy mo! Binabati kita, GNNG. Gu, ito ay isang sanggol na babae. Munting Lily. Ang mahal kong sanggol. Lily, buwisit. Talagang na-transport ako sa isang maikling drama. Posible kayang siya ang nagsasalita kanina? Sabi nila hindi ka dapat mag-distract habang nagkukultiba. At ngayon tingnan mo. Kahit ang Diyos ay hindi na makatiis. At pinapasok ako mismo. Oh, sa lahat ng tao na dapat maging... Kailangan ko pa maging anak ni Fang Yu. Mukhang bukod sa akin, walang ibang makakarinig ng mga iniisip ni Lily. Lily, ang pagiging anak ni Mami ay hindi mabuti? Ang pagiging anak ng pamilya Gu sa lungsod ng Shangjing ay ayos lang naman, pero nakakalungkot. Ang aking bagong mama ay hindi magtatagal. Ano? GNN. Gu, anong problema? Wala. Medyo nauuhaw lang ako. Kukuha ako ng baso ng tubig para sa'yo. Sinasabi mo bang, malapit na akong mamatay? Lily. Lily. Ma'am, itong pugad ng ibon ay para sa iyo. Sabi ng doktor makakatulong daw ito sa iyong paggaling pagkatapos manganak. Talagang maraming tulog ang mga bagong silang. Hindi ko sinasadyang nakatulog. Pugad ng ibon. Hindi yan pwedeng kainin ni mama. Laso ng pugad ng ibon. Ma'am, Hindi ako yon. sabihin mo sa akin, sinong nagsabi sa iyong lasunin ang pugad ng ibon? Ako. Sino pa ba kundi ang... Walang hiya kong ama, Gu Xingzhou. Sino pa kaya? Ano? Pero sabi ni Xingzhou, mayroon daw siyang napakahalagang kontrata na pipirmahan ngayon, hindi ba? Anong kontrata? Kalokohan yan! Ang bastos na yon ay talagang... Nasa ospital sa bayan. Kasama ang kanyang kabit. Nagkakaanak ito. Kabit? Mama, ikaw. Huwag kang maniwala sa sinungaling na yon. Walang hiya si Gu Xingzhou. Pinakasalan ka lang niya para gamitin ang impluensya ng pamilya mo. Para buhayin ang Gu Group. Ngayong nakamit na niya ang kanyang layunin, Gusto ka na niyang lasunin at tapusin na. Hindi. Kami ni Xingzhou nagsama ng 5 taon sa hirap at ginhawa. Mula uniforme ng paaralan hanggang gown ng kasal. Paano niya to magagawa sa akin? Hi! sa tingin ko, hindi maniniwala si Mama. Kung tutuusin, yun ang kanyang... Asawa sa loob ng 5 taong pagmamahalan. Paano ko mapapaniwala si mama sa tunay na mukha ng walang hiyang yon? Ayan na, mag-imbestiga ka at malalaman mo. Mama, alamin mo ang tungkol sa kanya. Alamin mo siya. May tao! Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital sa bayan. Oo, ma'am. Kaya si mama ay sasaluhin siyang nasa akto. Tianyi. Ako, Gu Xingzhou, ay may anak na lalaki. Siman, ikaw na ngayon ang dakilang tagapagbigay ng aming pamilyang Gu. Dakilang tagapagbigay? Anong uri ng dakilang tagapagbigay? Ang walang titulo, walang katayuan. Kailangan ko pang magtago para manganak ng ating anak. Mahal, huwag kang mainip. Yung 2 matatanda, hindi na kayang magdulot ng gulo. Tungkol naman kay Fang Yu, hindi na rin siya magtatagal. Ma'am? Tara na. Ma'am,
Nasaan siya? Nasa loob siya. Hindi siya magtatagal. May plano ka? Gushing Joe, hindi ko akalain na kaya mong maging ganito kawalang awa. Mas walang puso pa sa akin. Nilason mo pa ang sarili mong asawa. Seaman. Kailangan mong maintindihan. Pareho tayong uri ng tao. Kapag patay na si Fang Yu, magiging atin na ba talaga ang Fang Group? Hindi ka ba sang-ayon? Munting Tianyi. Ang kabit. Paano naging sisiman? Siyempre si Fang Siman, lintik na babae. Mama, wala kang alam. Itong dalawang tarantado. Nung ikinasal ka. Naglalandian na sila noon. Ako, itinuring ko si Siman na parang kapatid ko. Si Xingzhou, ang asawa ko. Paano nila nagawa ito sa akin? Walang ebidensya. Malamang hindi maniniwala si Mama. Teka, hindi ba siya ang patunay? Mama! Mama! Alam ko na! Ang anak sa labas, si Gujiani, siya ang patunay. Gutiani. Mahal, ang sanggol ay 4 na buwan pa lang. Bukod dito, may yaya tayo. Teka, ano ba? Anong yaya ang makakapag-alaga sa kanya ng kasing husay ko? Mahal, sa hinaharap, ano ang ipapangalan natin sa ating anak? Mahal, naisip ko na. Ang anak kong lalaki ay tatawaging Tianyi. Parang 2 ibong magkasamang lumilipad sa langit. Sa langit, tayo ay 2 ibong nag-iibigan na lumilipad ng magkakasabay. Sa lupa, 2 puno na ang mga sanga ay magkadugtong. Gu Xingzhou, Fang Siman. Dahil kayong 2 nag-iibigan ay lubos na nagmamahalan, kung hindi ko kayo pagbibigyan na magsama, hindi ba ako magmumukhang si Fang Yu, makitid ang pag-iisip, tao? Si, Ano ang problema kay Mama? Diyos ko, Mama, ito ang mahalagang sandali. Huwag kang duwag ngayon. Sino ka ba talaga? Kaya si Mama ay nagpaplano. Na, bago dumating ang bagyo, bigyan ng banyaga ng lasa ng kumukulong tubig. Hayop, suntukin mo, suntukin mo. Tigil! Tigilan mo yan! Xingzhou! Tumahimik ka. Sino? Sino ang sumuntok sa akin? Mukhang ang kalangitan, Ay nasa panig ko. kahit na naglakbay ako sa panahon, mayroon pa rin akong mahika. Sinusubukang tumakas? Langit at lupa, mga espiritu, dinggin ninyo ang aking kahilingan. Guro ng katahimikan, lumapit ka sa akin. Manigas! Nagyelo sa pwesto. Oo. Sinusubukan mong tumakas? tigil! Tigilan mo siya! Saktan mo siya! Saktan mo siya! Mas malakas! Manloloko ka! Nasaktan mo ang nanay ko! Papatayin kita, buwisit ka! Sige, lakasan mo pa. Saktan mo ang manloloko na yan ng buong lakas mo. Pagod na. Hindi ko inaasahan na ang maliit na katawan na ito. Ay napakahina, hindi ko na kaya. Aray, aray, aray. Tigilan mo siya! Tigil! Buwisit ka naman loloko. Panghas ka mga pinang kapatid ko. Sisipain kita hanggang mamatay ngayon. Manloloko! Lason! Nandaya ka! Nilason mo siya! Ate, yon. Asawa mo? Ano? Ay nako. Mahal! Mahal, Anong ginagawa mo dito? Hindi ko talaga alam na ikaw pala mahal. Masakit ba? masakit, masakit. Mahal, anong ginagawa mo dito? Lahat ito ay dahil sa buwisit na iyon. Narinig ko buntis niya si Siman at ayaw niyang managot. Pupunta rito ang buwisit na iyon, kaya magdadala ako ng mga tao para turuan siya ng leksyon. Mahal, hindi ka naman. Mahal, hindi ka naman. Siyempre hindi. Nandito ka para tulungan si Siman turo ang leksyon ng basurang iyon, di ba? Oo. Narinig ko na darating sa ospital ang basurang iyon, kaya ako. Pasensya na mahal, mali ang natamaan ko.
Mahal, ano ba ang pinakain mo sa akin? Isang espesyal na pampawala ng sakit. Mahilig kang mandaya, di ba? Inumin mo itong pampawala ng tigas. Tingnan natin kung makakapaglokohan ka pa. Salamat, mahal. Nakatakas ang basurang iyon ngayon. Sa susunod na mahuli ko siya, ito'y babaliin ko, ang kanyang pagkatao. Mahal, kakapanganak mo lang kay Lily. Kailangan mo pang magpahinga. Hayaan mo akong ihatid ka sa bahay. Sige, Siman, magpahinga ka muna. Babalik ako sa ilang araw. Si 8. Siman, Ha? hindi ko pa alam ang pangalan ng aking pamangkin na lalaki. Tingnan ko. Go. Fang Jianyi. Tiani. Ang pangalang iyon. Mahal, sa panahon ngayon, maraming tao ang pumipili ng pangalan online, kaya normal lang na magkapareho ang pangalan. Mahal, umuwi na muna tayo. Si. Nakuha ko na ang ebidensya. Nakarating na ito. Bakit hindi ka man lang nag-aalala? Anong magagawa ng pag-aalala kahit malaman niya? Wala naman siyang ebidensya. Tama ba? Akala mo ba may dapat ikatuwa dyan? Anong klaseng tao si Fang Yu? Alam na alam mo. Bukod pa, nakaligtas pa siya sa pagkalason. Ano bang hindi niya kaya? Kung makakita siya ng ebidensya, ano sa tingin mo? Paano sa tingin mo tayo mamamatay? Kung ganoon, kailangan lang nating Ang sarap, ang sarap! Talagang luma pa rin ang recipe. Ang lumang lasa. Mama, gusto ko pa! Wala na para sa iyo. Kung iinom ka pa, sasabog ang tiyan mo. Halika. Tara, hayaan mong yakapin ka ni Mama. Ikaw na chubby na bunny. Ano? Chubby? Okay, medyo may dagdag timbang ako, pero ang mga kurba ko ay perpekto pa rin, okay? Okay. Ang lily ni Mama ay hindi lang cute, maganda rin ang katawan. Ayan, mas maganda. Bini-bini. Hahabulin ko siya at haharapin. Teka, sa loob ng 3 araw, may handaan para sa kaarawan ni Lily. Pagkatapos ng handaan, personal ko silang haharapin. Handaan para sa karawan. Dumating na ang handaan? Naalala ko sa original na kwento. huwag kang maingay. Ano ang problema? Lily? Huwag ituloy ang handaan! Mama, mamamatay ka kung itutuloy mo! Mamamatay ako sa handaan? Mamamatay ako sa birthday party. Masyado pa akong bata. Hindi ko man lang makausap si Mama. Huwag magmadali. Sa bagay, Mama, talagang hindi mo pwedeng gawin ang party na ito dahil... Mahal. Mahal, kailangan kitang hilingan ng isang pabor ngayon. ano? Ate, ito ang bagay. Narinig ko mula sa asawa mo na sa loob ng 3 araw may birthday party si Lily. Alam mo ang kasintahan ko ay talagang hindi maaasahan. Kaya iniisip ko, Gusto mong pagsamahin ang mga party? Dahil ang mga bata ay sabay ang birthday? Isang selebrasyon lang? eksakto ate. Ate, ikaw lagi ang nag-aalaga sa akin. Sasabihin mong oo. Ang nakakainis! Parang sa orihinal na kwento, ang bruhang yon ay nagtatakda ng bitag para kay Mama. Mama, huwag kang pumayag! O kaya ang gunggong na iyon at ang kanyang kerida ay magtutulak sa iyo na tumalon. At ako ay masasakal hanggang mamatay. Pagkatapos lumipat ang bruhang iyon sa villa ng pamilya Gu. Huwag kang matakot, Lily. Dahil itinakda niya ang bitag na ito para sa akin. Hindi ko siya hahayaang magkaroon ng entablado para sa sarili niya. Sige, Fang Yu, pumasok ka mismo dito. Para ipakita ang aking pasasalamat, kailangan mong tanggapin ang espesyal na regalo na inihanda ko para sa iyo. Binabati kita, Ginang Gu, sa pagsilang ng isang anak na babae. Binabati kita. salamat, Manager Reyes at Manager Santos. Pasok! Dumating na sina Manager Cruz, Garcia, at De La Cruz. Ang ingay! Nako, paano naging sila katatapos ko lang umidlip ng kaunti? Ang bilis naman ng istorya. Mula sa industriya ng pananalapi, si Manager Cruz ay nagbigay ng isang pares ng palawit na ginto at jade. Mula sa industriya ng real estate, si Manager Garcia ay nagbigay ng isang kahon ng mga perlas na kumikinang.
Mula sa industriya ng mga materyales sa gusali, si Manager De La Cruz ay nagbigay ng estatwa ng guanyin na gawa sa purong ginto upang batiin ang pamilya Gu. Sino ang mga taong ito? Ang mga ito ay mula sa Fang Group, personal na itinaguyod ng matandang chairman, ang tatlong higante ng lungsod ng Shangjing. Ang mga taong ito, Ang kanilang relasyon sa pamilya Fang ay isang pagkakapareho ng pag-unlad at pagkawala. Ang pamilya Gu talagang nakakuha ng labis na prestihiyo. Well, dahil si Jigu ay pinakasalan ng anak na babae ng Fang Group. Binibini Reyes, binabati kita sa pagsilang ng iyong anak na babae. Binibini Reyes, binabati kita. Salamat, Songji. Pakiusap. Ihatid ang 3 bisita sa kanilang mga upuan. Dito po, sundan niyo ako. Teka! Talagang dumating ang masamang babae. Fang Yu, hindi ba tayo nagkasundo na gawin ang selebrasyon para sa 2 bata ng sabay? Wala pa tayo rito. Paano mo nasimulan agad? Mama, alisin ang masamang babae, bilis! Siman, kung tutuusin, ngayon ay selebrasyon ng pamilya Gu para kay Lily. May tamang pagkakasunod-sunod ang mga bagay. Tama ka naman. Dahil lahat ay nagbigay na ng kanilang regalo. Kung gayon, bilang kanyang tiya, dapat ko rin siyang bigyan ng isang malaking regalo. Isang malaking regalo. Isang malaking regalo. Ang regalo ng ikalawang Binibini Reyes ay tiyak na pambihira. Kung tutuusin, ang pamilya Fang ng Shangjing ang pinakatanyag na pamilya sa buong Daxia. Tunay nga, Kita mo? Kita mo? Malapit nang gawin ng masamang babae iyon. Mama, pigilan mo siya kung hindi siya ay... Ha? Sandali, kaya ko siyang pigilan mismo. Mga masasamang espiritu umalis, mga demonyo maglaho. Mama, wag mo akong hawakan ng mahigpit. Hindi ko magamit ang aking mahiga. Huwag kang mag-alala, Lily. Ayos lang si Mama. Bihira kang siman. Maging ganito kaalalahanin. Sasabihin ko, medyo naiinis ako kung ano kaya ang malaking regalong ito. Ang malaking regalong ito ay... Ang engranding regalong ito ay... Ang tunay ama ng... ay... bata. uy, mahal, Sino itong lalaki? Siya. Bakit niya siya tinatawag na mahal? maaari bang na si Gu Xiaoduo ay anak niya? Ah, Ginoo, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? panganay na anak na babae ng pamilya Fang, Fang Yu, makikilala kita kahit maging abo ka na. Hindi ko inaasahan. Nagagawin niyon ni Binibini Reyes. Nakakahiya sa matandang amo. Fang Yu? Nakikita mo ba? Ngayon pati si Mr. Wang at ang iba, hindi na makatiis manood. Hindi ba dapat? Magbigay ng paliwanag sa iyong asawa? Magbigay ng pananagutan sa pamilya Fang? Fang Yu, iminumungkahi ko na. Bigyan mo ako ng paliwanag. Ngayon din. Bakit kailangan kong magpaliwanag? Dahil dito, lalaking hindi kilala na biglang sumulpot? Fang Yu, paano ka pa nagmamatigas na nasa bingit ka na ng kamatayan? Lahat? Ito ay isang paternity test. Ang mga resulta. Fang Siman, anong tapang mo? Ano? Ginawa mo pero hindi mo kayang aminin? Kung wala kang lakas ng loob na aminin. Eh di sana hindi ka na lang. Natulog sa kanya sa simula pa lang. Sa puntong ito, hindi ka na nagkukunwari. Ano ang ginagawa ni Mama? Naalala ko sa original na plot, hindi niya ako binitawan. Dahil hindi ka na nagkukunwari, hindi ko na kailangan magpanggap sa iyo. Gusto mong makita ng lahat ang ebidensyang ito, tama? Kaya, hayaan ang lahat. Tingnan ng mabuti at malinaw. Nakumpirma na ang relasyon ng dugo. Paano ito nangyari? Paano nangyari ito? Ako, sinabi ko kay Dr. Lu na asikasuhin iyon. Ikaw pala. Sinumbong mo si Fang Yu. Fang Siman, dapat may konsensya ka. Hindi ko nga kilala ang panganay na anak ng pamilya Fang. At tinanggap mo ako para magpanggap bilang tunay na ama ni Gu Xiaoduo. At sinabi mong pagkatapos, bibigyan mo ako ng 10 milyon. Ngayon, sinisisi mo ako. Paano ginawa ni Fang Siman ito? Si Binibini Reyes ay sarili niyang kapatid. Paano niya ito nagawa sa kanya? eksakto. Kung tatanungin mo ako, nainggit lang siya sa magandang pag-aasawa ni Binibini Reyes. At siya gumamit pa ng peking ebidensya para siraan si Binibini Reyes sa selebrasyon ng kapanganakan. Hindi ikaw. Kung gayon, sino? Fang Siman, walang nagtaksil sa iyo.
Walang nagtaksil sa akin? Paano mo nalaman? Sinasabi mo bang? Mamamatay ako sa selebrasyon ng kapanganakan? Nako, Masyado pa akong maliit ngayon. Wala akong paraan para makipag-usap kay Mommy. Anyway, Mommy, wag mong ituloy ang selebrasyong ito. Dahil si Fang Siman, masamang babae, gagawa siya ng peking paternity test para siraan ka. pagka? Sa orihinal na istorya, iniwasan ni Mommy ang may lason na pugad ng ibon na naging dahilan upang si Fang Siman ay hindi makalipat agad. Sa villa ng pamilya Gu. Sa mungkahi ni Gu Xingzhou, sangkaterba, pumunta siya kay Dr. Lu sa Central Hospital. At gumawa ng peking paternity test. Gusto niyang gamitin ang selebrasyon ng kapanganakan para patayin si Mommy. Songzi, kailangan kitang pahingiin ng pabor. Iyon lang. Binibini Reyes. Huwag kang mag-alala. Wala kang mapapansin. Sige. Kapag tapos na, personal akong darating para magpasalamat. Mabuti. Huwag gumalaw. Ano ang ginagawa mo? Ganyan pala. Fang Yu, dahil alam mo na pala na gagawin ko ito, bakit? Ipinangako mo sa akin na hayaan si Tianyi at si Gu Xiaoduo na magkasamang mag-host ng handaan. Kung hindi ako pumayag, paano ko malilinis ang pangalan ko at ng aking anak? Kung hindi ako pumayag, paano ko malalantad ang iyong plano sa harap ng lahat? Wow. May plano pala si Mama. Ha ha ha! Yay! Yay! Isang gago at isang masamang babae kung ano ang itinanim siya ang aanihin. Ngayon ligtas na si Mama. Isang mandaraya at isang walang hiyang babae. Kaya pala, sabay silang dumating. Sinasabi ko sa'yo, malamang bastardo iyon. Kung hindi, bakit hindi niya karga ang sarili niyang anak na babae? Ang sarili niyang anak. Sa halip, yung lalaki ang karga niya? Paano niya nalaman? Siman, manahimik ka. Huwag mong kalimutan, mayroon pa tayong alternatibong plano. Kung hindi dahil sa iyo, baka... Siman, ayos lang. Binigyan mo ako ng anak na lalaki. Ikaw ang bayani ng pamilyang Gu. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang manggugulo sa iyo ngayon. Walang hiya! Nakakadiri! Ang lalaking minamata ang babae at walang hiya! Hindi lang siya nang maliit sa akin dahil babae ako. Pero pagkatapos tulungan ni Mommy ang Gu Group, sinubukan niyang lamunin ang pamilyang Fang. Lamunin ang pamilyang Fang. Sayang hindi pa ako makapagsalita. Kung hindi, ilalantad ko kung sino talaga ang lalaking iyon. Mabuti. Kayong dalawang walang hiya, naglakas loob kayong pakialaman ang pamilyang Fang? Mukhang nakalimutan nyo ang mga patakaran ng pamilyang Fang. Gaano ba katakot ang mga patakaran ng pamilyang Fang? Sa tingin ko, namumutla na sa takot si Fang Siman. Siyempre nakakatakot. Ang pamilyang Fang ay nagpapatupad pa rin ng sinaunang batas ng angkan. Ang ginawa ni Fang Siman ay hindi lang pagtataksil, nakakasama ito sa buong angkan. Sa pamilyang Fang, ang ilubog sa kulungan ng baboy ay madali pa. Fang Siman, Narinig mo iyon? kahit mga tagalabas ay alam ang mga patakaran ng ating pamilya. Bilang isang ampon na anak ng pamilyang Fang, naglakas loob kang balewalain ang lahat ng moralidad at agawin ng asawa ko? Ano ang masasabi mo? Ano ang parusa para dyan? Kung parusahan mo si Siman gamit ang batas pamilya, tiyak na mamamatay siya. Pero sa tingin mo ba may kapangyarihan ka pa ba? Nako, may nakatago pa ba silang alas? Tama. Fang Yu, kung ikaw pa rin ang tagapagmana ng pamilyang Fang at kayang utusan ng 3 haligi ng pamilyang Fang, natural na matatakot ako. Ngunit, kaya mo pa ba silang utusan ngayon? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig niyang sabihin? Posible bang ang 3 haligi ng pamilyang Fang nasuhulan na rin ni Fang Siman? Imposible iyan. Ang 3 iyan ay mga tagapangalaga na personal na itinalaga ng matandang Ginoong Fang. Hindi nila ipagkakanulo ang batang ginang. Masyado kang bobo para makita ito. Ginawa ko na itong napakalinaw at hindi mo pa rin maintindihan. Ginoong Chen, Ginoong Wang, Ginoong Lin, ano ang masasabi ninyo? Sinasabi mo bang ipagkanulo nila ako? At tutulungan ka na lang? Siyempre, Naku naman, paano ko makakalimutan ito? Sa orihinal na balangkas, si Gu Xingzhou ay gumawa ng masusing paghahanda upang alisin si Mama sa daan. Ginamit niya ang loko-lokong si Fang Siman na bulag sa pag-ibig upang suhulan ang 3 haligi. Ang kanyang layunin ay sakupin ang posisyon ng tagapagmana ng Fang Group. Mama, kailangan mong mag-ingat sa 3 iyon. Huwag kang mag-alala, Lily. Nasa akin na ang lahat. Mama, Fang Siman, baka hindi mo alam ito. 3 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko kay Mr. Chen ang kakaibang kwintas na iyon na pinapangarap niya sa loob ng 1 dekada.
ibinigay ko rin kay Mr. Lin. Isang antigong mula sa dinastiyang Shang na nagkakahalaga ng 700 million. Tungkol naman kay Mr. Wang, tumanggap siya ng hindi mabilang na mga regalo mula sa akin, mga luxury car at magagandang babae. Masyadong marami para bilangin. Tinrato ko sila ng may taos-pusong paggalang. Sabihin mo sa akin, hindi ba nila ako tutulungan? Nakikita mo? Nakikita mo? Ang masamang babae ay umamin na. Mama, kailangan mo siyang ibagsak. Diyos ko, Fang Siman talagang gumastos ng malaking halaga para suhulan ang mga tao, para lang sirain ang panganay na anak na babae ng pamilya Fang. Wala siyang iba kundi isang walang utang na loob na hamak. Eksakto. Itong si Fang Siman, maaaring isang inampon na anak, ngunit si Ginoong Fang at ang kanyang asawa ay pinalaki siya na parang sariling anak. Paano niya kayang ipagkanulo ang panganay na anak? Iyon ay puro kawalan ng utang na loob. Anak, alam mo ba, ang buhay mo ay malapit ng magbago ng lubusan. Paano yan? Masaya? Nagulat? Mr. Chan, Mr. Wang, Mr. Lin, may sasabihin ba kayo? Panganay na anak, Fang Simon, ay talagang nagbigay sa akin ng isang kakaibang kwintas. Ngunit pagkatapos kong matanggap ito, sa iyong pagdiriwang ng kaarawan, ibinigay ko ito sa iyo. Hindi ko ito itinago para sa sarili ko. Tama iyan, panganay na anak. Hindi namin mangahas tanggapin ang anuman mula sa isang trader ng pamilya. Ang antigong natanggap ko ay ibinalik na sa vault ng pamilya Fang noon pa man. Sa katunayan, si Assistant Song mismo ang naghatid pabalik nito. Binibini, ako. Ang mga kotse at babae na natanggap ko, kahit na-enjoy ko na sila. Pero, pinadali ko rin ang isang deal na 50 bilyong dolyar. Iniulat ko ito kay Assistant Song. Ikaw, binigyan mo ng pahintulot. Hindi mo ako masisisi para dito. Anong nangyayari? Naaalala ko ang original na plot ay hindi dapat ganito. Hindi ba dapat ang tatlong iyon tumulong kay Gusiman at Gusingjo? Hilahin si Mama pababa mula sa posisyon ng kahalili? Bakit sila ngayon tumutulong kay Mama sa halip? Maaaring Dahil sa paglalakbay ko sa oras. nasira ko ba ang setup ng original na script? Mga Ginoo, alam ba ninyo kung ano ang sinasabi ninyo? Ang kamangmangan ay kaligayahan, hindi ba? Gu Xingzhou, ikaw ay isang tagalabas, hindi alam ang mga patakaran ng pamilya Reyes. Hindi kita sisisihin. Ngunit ikalawang binibini, kilala mo ang pamilya Reyes, di ba? Paano mo nangahas makipagsabuatan sa mga tagalabas upang agawin ang mga ari-arian ng pamilya Reyes? Wala kang pakundangan. Lin Pingye, anong kalokohan ang sinasabi mo? Noong binigyan kita ng antik na iyon, ikaw sumumpa ka sa akin gagawin mong bumaba si Yu Reyes. Ngayon ikaw. Ikalawang binibini. Hindi mo ba talaga naisip na ang isang tagalabas tulad mo ay maaaring agawin ang negosyo ng pamilya Reyes, di ba? Kahit kami ay hindi mangahas mag-isip ng ganyan. Ikaw, isang batang walang modo, nangangahas mangarap ng ganyang panaginip na imposible, talagang katawa-tawa. Ikaw. Kayo lahat. Niloloko ninyo ako sa simula pa lang. Ha! Gulo na lahat. Mabuti, napakabuti. Ang plot ay magulo. Hindi mamamatay si Mama. Siman Reyes, ano ang masasabi mo para sa sarili mo ngayon? Ako. Xingzhou, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ano bang magagawa ko? Taga Reyes ka at hindi mo man lang makuha ang mana. Wala kang kwenta. Pero sinabi mo sa akin dati, kung nakinig lang ako sa'yo, makukuha ko ang pamilya Reyes. Tandaan mo ito. Mula ngayon, ang balak laban sa pamilya Reyes. Lahat ng iyon ay gawa mo. Wala akong kinalaman diyan. Mas mabuting tanggapin mo lahat ng sisi sa sarili mo. Kung hindi, sasakalin ko siya. Gu Xingzhou, anak mo rin siya. Paanong naging napakawalang puso mo? Kung babagsak ako, lahat ay sasama sa akin. Subukan mo ako. Ate, mali ako. Hindi ko dapat inakit ang asawa mo. Ako lang ang may kasalanan. Dahil sa selos, sinuhulan ko si Ginoong Chen at ang iba pa. Ate, tatanggapin ko ang anumang parusa ng pamilya na ibigay mo sa akin, pero nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo si Xingzhou, patawarin mo si Tianye. Pakiusap? Ang loko-loko dahil sa pag-ibig. Ibinenta siya ni Gu Xingzhou. At tinutulungan pa rin niya itong magbilang ng pera. Iuwi na siya sa tirahan ng Reyes.
Hayaan siyang harapin ang disiplina ng pamilya. Panuntunan ng pamilya. Hahaha. Oo. Sa wakas nakuha ng masamang babaeng iyon ang nararapat sa kanya. Nakakahiya. Ang ingay na ginawa nila ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Inaantok ako. Mahal, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Gu Xingzhou, may anak ka pa kay Fang Siman. Hindi ba sa tingin mo nakakatawa na sabihin iyan ngayon? Hindi. Narinig mo rin. Ang babaeng iyon na si Fang Siman ang lumapit sa akin. Naakit ang katawan ko, ngunit nanatiling tapat ang isip ko. Tama? Gu Xingzhou, bawat salita na sinasabi mo ngayon ay nakakasuka sa akin. Ito ang desisyon ng aking binibini. Wala kang masasabi tungkol dito. Hindi pwede. Hindi ako makikipagdiborsyo. Gu Xingzhou, ikaw ang may kasalanan nito. Fang Yu, huwag mo akong itulak ng sobra. May tao! Halika rito! Reyes Yu, kakagawa ko lang ng pagkakamali na pwedeng gawin ng kahit sinong lalaki. Anong karapatan mo para tratuhin ako? Anong karapatan? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ilayo siya. Reyes Yu, masamang babae ka. Babayaran mo ito. Tandaan mo ang sinabi ko. Mamalimos ka para bumalik ako. Hahaha, mamalimos ka para bumalik ako. Songji, Paumanhin sa lahat. Dito na nagtatapos ang handaan. Patawarin niyo ang pamilya Reyes sa aming mahinang pagtanggap. Pakiusap, dito daan. Miss, kung wala ang pag-aproba ng tagapangulo o ng iyong pag-aproba, tumanggap kami ng mga benepisyo mula sa Siman. Kami Ay handang tumanggap ng parusa. tama na. Maaari na kayong umalis. Halos makatulog ako kanina. Tapos na ba ang handaan? Mama, talagang hindi mo pwedeng hayaan na matapos ang handaan. Kung hindi, magdudulot ito ng sakuna. Sakuna, Sa orihinal na kwento, sa aking pagdiriwang ng kapanganakan, napatunayang nagkasala si Mama ng pangangaliwa at naging target ng pampublikong pamumuna. Ngunit pagkatapos kumalma, Nakakita pa rin si Mama ng ebidensya. at naghanda upang linisin ang kanyang pangalan. pagkatapos ni Gu Xingzhou, At nalaman ito ni Fang Siman. itinutok nila ang kanilang mga mata sa Aking mga lolo't lola na nasa ilalim na ng kontrol. kontrol? Ang lalaking iyon na si Gu Xingzhou, upang matiyak na walang sagabal ang kanyang plano, ay inilagay ang aking mga lolo't lola sa pag-aresto sa bahay. Mamaya, Pinilit pa niya si Lolo. nabaguhin ang mana at pagkatapos ay pinatay sila. Nang malaman ni Mama na pinatay ang kanyang mga magulang, nawalan siya ng gana mabuhay. At tumalon sa kanyang kamatayan. Binibini, ano ang problema? Ganyan pala. Ganyan pala. Kahit na ang kapalaran ni Mama, Ay nabago. ang aking mga lolo't lola, Ay mamamatay pa rin. sa mga kamay ni Gu Xingzhou. Songzi, dalhin si Gu Xingzhou. Sa harap ko kaagad. Oh. Gu Xingzhou, ang halimaw na iyon. Ang aking mga magulang ay hindi lamang tumulong sa kanya na buhayin ang Gu Group, kundi ipinakilala rin siya sa maraming kapakipakinabang na koneksyon. Ngayon, Hindi lamang niya ako pinaratangan, kundi ginantihan din ng pagkakanulo ang kabaitan ng aking mga magulang. Kung hindi ko siya pagbabayarin ng malaking halaga, hindi ako karapat-dapat sa pangalang Reyes. Nasaan si Gu Xingzhou? Siya. Magsalita ka. Nakataka siya. Ano? Sandali. Pwede ba? Makita ang aking anak sa huling pagkakataon. Salamat. Anak, alam mo? Hindi na kaya ng nanay mo. Pero ang tatay mo gustong mabuhay. Walang gagalaw. Kung may gumalaw, ibabagsak ko siya. Alam nyo naman yun, di ba? Ang Miss Fang Yu nyo. Pinapahalagahan ng lahi higit sa lahat. Maaaring siya ay aking anak sa labas. Pero,
Siya rin ay pamangkin ni Fang Yu. Hulaan mo, kung mamatay siya, sa tingin mo makakaligtas ka? Umatras kayo. Si Gushing Zhou ay isang halimaw. Para iligtas ang sarili niya, hindi niya man lang ililigtas ang sarili niyang anak na lalaki. Ano, tumakas nga siya. Nako, mama, kailangan mong pumunta iligtas sina lolo at lola kung hindi si Gushing Zhou. Ay sasaktan sila. Pero, hindi ko alam kung saan sila itinago. Headquarters ng Gu Corporation sa isang madilim na piitan. Isang piitan. Song Ji, ihanda ang kotse. Pupunta tayo sa Gu Corporation. Mama, tatay, tiyak na gutom kayo. Gu Xingzhou. Binibini. Hanapin ang lugar. Opo, binibini. Paano mo nagawang sakta ng aking mga magulang, Gushing Zhou? Tapos na ang oras mo. Gusto mo? Kung gagawin mo, pirmahan mo itong kasunduan. Madali lang. Gu Xingzhou, palagi kong sinasabi. Ang tagapagmana ng Fang Group ay ang aking anak na babae lamang, si Fang Yu. Para sa iyo. Panaginip lang yan. Mukhang hindi ka pagutom. Kung ganoon, ang mga tirang ito ay para lang sa aso. Matanda, akala mo matapang ka, ha? Pipirmahan mo ang kasunduan gusto mo man o hindi? Siya? Kay. Tingnan natin kung gaano ka katapang. Tingnan natin kung kaya mong manahimik. Tigil, Gushing Zhou. Sabi ko, tigil. Gusto mo ring mamatay? Sige, pagbibigyan ko ang hiling mo. Binibini, walang pasukan sa timog. Walang pasukan sa kanluran. Binibini, Walang pasukan sa silangan. Walang pasukan sa hilaga. Walang kwenta. Ang mga sanggol, marami talagang tulog. Binibini. Naghanap na kami kahit saan. Wala pa ring bakas ng pasukan ng piitan. Ano ang gagawin natin ngayon? Siyempre, hindi ninyo ito makikita. Dahil ang pasukan ay nasa opisina ni Gushing Zhou, ang isip ng taong iyon ay sobrang talas. Bukod sa kanya, walang nakakaalam na ang elevator ng kanyang opisina. Ay patungo sa piitan. Tara na. Bilisan mo. Kilos. Ang tigas mo ah. Pero tingnan natin, kung ilalagay ko ito sa'yo, matigas ka pa rin ba, Gushing Zhou? Kami ang iyong mga biyanan. Paano mo nagawa ito kay Fang Yu? Fang Yu. Huwag mo akong banggitin si Fang Yu. Sasabihin ko sa'yo, siya ang nagtulak sa akin dito. Ang babaeng iyon, si Fang Yu. Hindi lang pinalakad si Siman, pinilit din niya akong makipaghiwalay. Mama, tatay, wala kayong ideya. Upang makatakas sa kanyang mga kamay, pinatay ko ang sarili kong anak gamit ang sarili kong mga kamay. Fang Yu. Bakit gagawin iyon ni Fang Yu? Bakit? Ang ginawa ko lang ay mandaya. Pinagawa ko lang kay Sima ng isang lalaking anak. Gusto ko lang ang kayamanan ng pamilya mo. Kung nakinig siya sa akin, hindi ko na kailangang lasunin siya. Kasalanan ni Fang Yu ang lahat. Babaeng iyon. Kwat, pinilit niya ako. Kwat, Lason? Gushing Zhou.
Nilason mo ang anak ko? Shh! Pababain mo ang boses mo. Hindi siya patay. Gayunpaman, kung ibibigay lang niya sa akin ang mga bahagi, kung siya ay mabuhay o mamatay, ay walang pagkakaiba. Sa akin, Kasalanan ko ito lahat. Hindi ko dapat pinagkatiwalaan ka. Ibinigay ko ang aking nag-iisang anak na babae sa isang halimaw na katulad mo. ha, She's hung. huli na para magsisi. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Huli na ngayon. She's hung. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Mahal, She's hung. Palayain mo siya. Mamamatay siya. Anong mahalaga kung mabuhay o mamatay siya? Hindi siya pipirma sa kasunduan, kahit paano. Hindi. Tumigil! Anak ko, Fang Yu, Gu Xingzhou. Papatayin kita. huwag gumalaw. Walang gumagalaw. Sira, Gu Xingzhou, ang kapal ng mukha mo. Ma, lumayo ka. Isang hakbang pa, papatayin ko siya. Fang Yu, kung patuloy mo akong pilitin, hindi ako magdadalawang isip na isama ang dalawang matatanda na ito sa kamatayan ko. Gu Xingzhou, ikaw, kumalma ka. Pwedeng pag-usapan natin ito. Galit na galit ako. Sobrang nagngingit-ngit ako. anong nangyayari? Sa tingin ko, may narinig akong boses ng sanggol. Nakakagalit ito. Yung basurang si Gu Xingzhou. Ang kapal ng mukha para tratuhin ang mga lolo't lola ko. Nang napakasama. Kung hindi, Kita pagdidisiplinahin, hindi mo malalaman kung ano ang tunay na sakit. Sige, mag-usap tayo. Ihanda mo ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ngayon din. Kung hindi, Siya. Ipinapangako ko. Songji, maghanda ng kasunduan. Ipahati dito agad. oo, ako na ang bahala. Totoo ba o ilusyon? Palitan! May ahas. Hulihin siya. Paano yun? Walang hiya ka. Paano mo gusto ang ulupong? Huwag kang mangahas na bantaing muli ang mama ko. ito ay isang ulupong, hindi isang punyal. Teka, ito ay isang punyal, hindi isang ulupong. Isagawa ang parusa sa pamilya. Opo, Mama! Tito, tita, marami kayong pinagdaanan. Ayos lang, mahal. Basta't ligtas ka. Tatay, She's hung. Mama, huwag kang mag-alala. Kahit na nabago na ang buong kwento, nabaliktad, si Lolo ay laging mapalad. Magiging maayos siya. Lily, sinasabi mo bang magiging okay si Lolo? Siyempre, Ginugol ni Lolo ang buong buhay niya sa negosyo. Tinulungan niya ang maraming ulila. ang isang taong tulad niya, paano naging napakalupit ng tadhana? Para siyang kunin sa atin? Tumingin kay Mama, parang nababasa niya. Ang isip ko, Ako, Doktor, kumusta ang tatay ko? Huwag kang mag-alala, Binibini Reyes. Si ang tagapangulo ay wala na sa panganib ngayon. eh di ba? Sinabi ko sa iyong magiging maayos si Lolo. Ngayon makakapagpahinga ka na, di ba Mama? Oo, si Lily ay aking munting anghel. Kung sabi ng aking anghel na okay siya, magiging gayon nga. Tapos ka na ba? May 100 pa? Mahigit 1,000 imbitasyon. Sinabi ko sa iyong i-print ang mga ito, pero hindi ka nakinig. Ipinilit mong sulatan ang mga ito ng mano-mano. Ano ngang nangyari? Ang unang kaarawan ni Lily ay bukas. Makakaya mo bang matapos ang mga ito sa oras? Si Lily ay, pagkatapos ng lahat, ang tanging tagapagmana ng aming pamilyang Reyes. Bilang kanyang lolo, dapat ako mismo ang sumulat. Halika rito, Sinta. Si Lily ay hindi lang marunong magsalita. Kaya na rin niyang maglakad ng ganito kalayo. Ma'am, may hatol na. Ano iyon? Habang buhay, napagkakulong. Alcala. Sa palagay mo ba, alam ng ating anak na babae na ang ating apo ay may ganitong kakayahan? Ibig mong sabihin naririnig natin ang mga iniisip ni Lily, mga iniisip? Oo, isipin mo. Noong unang pagkikita natin kay Lily, narinig natin ang iniisip niya. Pero mahigit 1 taon na, hindi ito binanggit ng anak natin. Baka hindi niya marinig ang mga iyon?
Maaari. Napansin mo ba? Bukod sa anak natin, kahit si Songji ay hindi rin naririnig ang mga iyon. Ibig sabihin ang mga iniisip ni Lily ay para lamang sa atin. Kung gayon, huwag nating sabihin sa kanya, bata pa siya, hindi pa siya nakatagpo ng mga kakaibang bagay tulad ng naranasan natin. Hindi natin masasabi sa kanya. Ayaw nating mag-overthink siya. Makatuwiran. Bumalik na tayo. May 98 pang kopyang isusulat. Patuloy na magsulat. Lily. Sabihin, Lola, tingin dito. Lola, oo. Lola! Ang apo ko ay nagsabi ng Lola. Malinaw na sinabi ni Lily ang lola. Lola, Lola! pareho lang. Nagseselos ka lang hindi niya masabi ang lolo. Lily, Lolo. narinig mo ba iyon? Anong sinabi niya? Tinawag ako ni Lily na, Lolo, naku, mahal kong Lily. Ang aking matamis na munting apo. Kaya niyang sabihin ang, Lolo! Ngayong marunong na siyang magsalita, mula ngayon. Sina Lolo at Lola, hindi na makikinig sa iyong mga iniisip. Mga iniisip. Ang cute ng mga bata. Tingnan mo kung gaano kabait ang bata. Hey, ano ang sinabi mo? Naririnig mo ang mga iniisip ni Lily? Kailan ka nagsimulang marinig ang iniisip ni Lily? Hahaha. Mahal, sa buhay, iba't ibang kakaibang bagay ang pwedeng mangyari. Kahit na si Lily ay may mga espesyal na kakayahan, sa totoo lang, hindi naman talaga iyon kakaiba. Tama, Si Lily. ay naging bahagi na ng ating pamilya. Kahit meron siyang lahat ng mga kakaibang ito. Sa huli, bahagi siya ng ating pamilyang Reyes, di ba? Haha. Hindi. Mama, Tay. Talaga bang naisip ninyo na iiwan ko si Lily? Sa totoo lang, naririnig ko rin ang mga iniisip ni Lily. Ha? Ano? Kaya sa lahat ng oras na ito, naririnig ninyong lahat ang aking iniisip? Totoo ba ito? Hindi lang ako nag-time travel, pero pagdating ko, ang aking mga iniisip ay pinakikinggan ni Mama, Lolo at Lola. Hindi! Paano ito naiiba sa pagtatanggal ng damit? Okay lang, Lily. Si Mommy lang, si Lolo, at si Lola ang nakakarinig sa'yo. Walang ibang makakarinig. Ang sama mo. Hindi! Uy, sandali lang. Bakit kami lang tatlo ang nakakarinig? Alam ko na. Sa dati kong buhay, noong nagpapakadalubhasa ako, narinig kong binanggit ng aking master. Isang likas na mental na pamamaraan na tinatawag na Mind Protection Shield. Ibig sabihin, pagkatapos ng isang cultivator na maabot ang isang tiyak na tagumpay, ang kanilang panloob na mundo ay nagiging protektado, ginagawang imposible para sa iba na makita o mahulaan ang kanilang mga iniisip. Tungkol naman sa kung bakit mo ako naririnig marahil dahil kaagad kang kaanak ko. Sandali, hindi iyon tama. Si Gushing Zhou ang iyong ama. Sa lohika, dapat marinig ka rin niya. Yung masamang tao? Siya ay isang malaking masamang tao. Ang kalasag ay bumubukas lamang sa harap ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ng 100%. Yung malaking masamang tao, si Gushing Zhou, wala akong tiwala sa kanya. Siyempre, hindi niya maririnig ang iniisip ko. Naiintindihan ko na. Sige. Hindi ba bukas ang unang birthday party ko? Gabing-gabi na. Hindi pa ako pinatutulog ni Mami. Kailangan kong salubungin ang mga bisita bukas. Ayaw ko ng dark circle sa mata ko. Okay, dadalhin ko ang aking mahal na sanggol sa kama ngayon din. Yay! Tulog na tayo. Matulog ka ng mahimbing, mahal. Tagapangulo Reyes, binabati kita. Noong natanggap ko ang imbitasyon, bumalik ako agad. Oo, Tagapangulo Reyes. Narinig ko ang unang kaarawan ng iyong apo. Kaya't ipinagpaliban ko ang aking proyektong nagkakahalaga ng 3 bilyong piso. Ipinagpaliban. Bumalik ako para lang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Naku, napakabait ninyo. Pasok po kayo. Pumunta po kayo. Si? Aba, ito ba ang aking unang kaarawan? Ang pamilyang Reyes ay talagang mayaman. Mas maganda pa kaysa. Sa kaarawan na iyon sa bahay ng pamilyang Guhehe, mahal na mahal ako ni na Lolo at Lola. Tianyi, nasaan ka? Tianyi. Kaarawan. Ito ba ay isang kaarawan? Nakita mo ba ang aking anak na lalaki? Nawala ang aking anak na lalaki sa isang kaarawan? Siman.
Mama? Alam ko. Pinalaki mo si Seaman gamit ang iyong sariling mga kamay. Mayroon kang malalim na damdamin para sa kanya. Kaya ko siya pinatawad noong nakaraang taon. Hindi ko inaasahan na magkaganito siya. Pasensya. Galing kami sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Tumakas siya. Kukunin namin siya ngayon. Bitawan mo ako. Nawawala ang anak ko. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Seaman, Sige, Mama, tara na. ipagdiwang natin ang kaarawan ni Lily. Aba, oras na para makisali sa selebrasyon. Napakasaya. Ha ha ha. Maligayang kaarawan. Lily. Lahat